Ilang tulog na lang at magsisimula na ang paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Karagdagang 5 ng private prosecutors ang makasama ng House Prosecution Panel. Makausap natin ngayon ang isa sa mga bagong private prosecutors na si Attorney Reynaldo Robles, founding at managing partner ng Chan Robles and Associates. Magandang gabi at welcome po dito sa Arangkada Balita, Attorney Robles. Magandang gabi, Sir Jack. Magandang gabi sa inyong lahat po. Attorney, ganito, no? Siguro hindi na ako masyadong tungkol sa strategy nyo. I'm sure ready na po kayo at may mga hindi naman kayo pwede, of course, sabihin publicly. Pero marami ang interesado. Paano po ba napipili itong mga private prosecutors? Kayo po ba ay nag-apply or kayo po ba ay inaalok? Ang nangyari po sa akin, may nagrekomenda. Tapos tinanong po ako if I'm willing to help. And nagkataon naman po na, well, sa tingin ko, kumbaga, hindi rin natin pwedeng ipikit yung mata natin sa mga nangyayari dito sa lipunan natin. So, yun nga, on the basis of that, I also volunteered na rin. No? Ang totoo, marami volunteer din talaga. Opo. And in my case, someone recommended me. Ganun po. Attorney Robles, yung isa nga kasama sa private prosecutor, si Attorney Ligutan, ang sinabi nga niya, isa sa mga naging motivation niya ay yung kaso ng isang school teacher na kinasuhan nung panahon ng dating administrasyon dahil lamang sa pagsasalita laban sa Pangulo. Pero ngayon ay bakit hindi daw po ito magawa sa ating Vice Presidente? Kayo po ba, may mga specific cases po ba kayo na pinaghuhugutan para sa, kumbaga, yun yung naging motivation nyo para sumali bilang private prosecutor po? Madami po kasi alam naman po natin, nakikita na po natin sa balita, hindi ba nung mga nakaraang taon, no? May mga nagsalita. Naalala ko yung isang school teacher na nagsalita sa dating Pangulo na nagkaroon ng threat yata or sinasabi niyang wanted yung dating Pangulo. No? Opo. Tapos immediately inaresto. No? At pinwersa na mag-apologize. No? Ito, nangyari din dito sa kaso ni Vice President, no, na may threat sa kasalukuyang Pangulo. So siguro kailangan ding may proseso na panagutin. No? At yun nga, no, dun sa paggastos ng napakalaking pondo na walang paliwanag hanggang ngayon. No? So yun po ang nag-motivate din sa amin, no, na tumulong para gumulong yung proseso ng pagpapanagot. No? Opo. And Attorney Robles, siguro huling tanong na lang po, may nakita ho ba pa kayong mga posibleng legal obstacles po bago dumating yung July 6 or nakita nyo na tuloy na po ang hearing po sa Monday next week? Yung pong sa side ng prosecution, handang-handa na po itong mga public prosecutors sa tulong ng ilang private prosecutors. No? At handa po silang ilahad or ipresenta yung ebidensya. No? Pero sa pagkakaintindi po namin, hanggang ngayon, ang gusto ng defensa pigilan yung presentation evidence. At mukhang mag-i-insist sila na i-dismiss yung kaso na hindi dinidinig yung ebidensya. Kasi yun yung posisyon nila, umpisa pa ng umpisa. No? Kaya nakailang file sila ng kaso sa Supreme Court. No? So sana naman hindi mangyari kasi may karapatan din po yung mamamayan na malaman ano ba talaga yung nangyari. At may ebidensya ba o wala. No? Okay. So para rin sa Vice President kasi para rin ma-clear niya yung pangalan niya kung talagang walang ebidensya. Okay, nako, maraming salamat po sa panahon na binigay nyo dito sa Arangkada Balita, Attorney Reynaldo Robles. Magandang gabi po at good luck po next week, Attorney. Thank you very much, Sir Jack. Maraming salamat po sa inyong tagapakinig. Opo.